What's up mga idol? Nandito na naman tayo sa panibagong video at mag-i-install tayo ngayon ng FPR mga idol o Fuel Pressure Regulator. Ito siya mga idol. So na-unbox ko na siya mga idol at pinagawan ko na rin siya ng bracket. Ito siya mga idol. Yan. Tsaka tornilyo. Nilagyan ko na rin. Ito siya. So lalagay ko dito mga idol. Bale ganito yung pesto niya. Dito siya banda sa may bolt na to, yung engine bolt dito mga idol. So bago tayo magsimula mga idol, no, gusto ko lang magpasalamat kasi 1,000 subscribers na tayo. Yun. So salamat sa inyo mga idol, sa lahat ng sumusuporta sa channel. Sobrang salamat sa inyo. So ang goal na lang natin ay yung watch hour. Yun. Isa pa yun. So ngayong araw na to mga idol ay nag 1k subs tayo. Ang date ngayon ay December 18, 2020. So yun. Salamat. Meron lang akong konting i-modify dito mga idol. Kasi itong hose na to ay gugupitin natin o putulin natin dito mga idol para maikabit to. Pero di ko sure kasi di ko alam kung pasok to mga idol. Yan. Di ko alam kung pasok to dito sa hose na stock. Yung fuel line ng RS150. Kasi gusto ko sanang bumili ng ganito mga idol. Para hindi ko na i-modify ito. Kaso wala akong mabilhan. So kung order pa ako sa Shopee, matagal pa yun mga idol. 10 days pa yun. Tsaka yung hose mga idol ay sobra siya. So maluwang siya dito. Kaya kailangan natin to. Itong quick release na to mga idol. So decide ako na putulin na lang tapos ikabit to. Hindi ko alam kung anong tawag dito mga idol. Basta T. T siya. So natanggal ko na pala yung mga fairings mga idol kasi hindi ko na yun sinali. So ang gagawin ko ngayon mga idol is test fit ko muna tong bracket na to at tsaka yung mga hose mga idol. Tsaka ako tatanggalin tong fuel pump at tong tangke kasi papalagyan natin ng return. Tara, test fit ko muna mga idol. So baka hindi ko na siya videohan kasi lowbat tong camera. Need ko siya i-charge mga idol. Nakalimutan ko kasi i-charge bago ako mag-video. Na-excite kasi ako mga idol. So videohan ko na lang mga idol kapag na test fit ko na to. So tara. So update lang mga idol. Ito siya. Na-mount ko na yung FPR mga idol. Bale ito muna yung ginamit kong fittings mga idol. Yan yung kasama sa box. Di ko lang naipakita kanina. Pero wala siya nung L fittings ba tawag dun o 90 degrees ba yun? Wala siyang ganun. So ito lang yung binigay mga idol. So tsaka nga pala
binalik ko yung sandali mga idol. So binalik ko tong fuel line mga idol. Binalik ko kasi tinitest fit ko siya. Bale yan yung yung binigay mga idol yan. Ito yung mga binigay na fittings. Pero ayos lang din. Order na lang ako ng iba mga idol. So mabalik tayo. So binalik ko muna kasi tinitest fit ko. Bali nagmark ako ng hihiwain mga idol. Bale itong dalawang na to ang tatanggalin. Kasi pag di ko binawasan tong hose na to mga idol, is lolobo siya. Bale ganyan yung gagawin natin. Bale lulubo to, tapos di na magpipit yung mga pairings mga idol pag ganyan. Dapat sakto pa din, dapat ganyan pa din mga idol. So yun, bale dito ko siya papadaan mga idol, dyan banda dito, tapos direkta na dito kasi ayoko naman dito ako magtanggal o dito ilagay yung hose kasi sasagi itong throttle body. So kung nag-aalangan kayo kung paano kung ayaw na natin mag FPR no, so okay pa din kasi dali. So okay pa din mga idol kapag kahit tanggalin natin yung FPR kasi maayos pala rin tong hose. Tsaka itong butas na to tatakpan ko lang to kapag ayaw ko na mag FPR. Tatakpan ko lang to, goods pa din yung fuel line. So yun, modify na natin. So ang gagawin ko na lang mga idol is test fit tong return. Yan yung return, test fit na lang natin kung saan ako magpapabutas. So tara, update lang yun mga idol, balikan ko kayo mamaya. So update mga idol. So bale ganito yung gagawin ko sa return niya mga idol. Ganyan. So hindi naman siya tatama sa shock kasi i-zip tie ko tong taas niya. Bale ganyan. So medyo madumi lang siyang tignan mga idol kasi wala yung mga fittings, pero order ako mga idol. So order ako mga idol ng fittings para mas maganda siya tignan. So test muna tayo dito sa ganitong setup. So mukhang sure na ako dito mga idol. Papagawan ko na ng return dito. So papagawan ko na ng return dito banda. So putulin ko lang tong fuel hose mga idol, tsaka tong fuel line yan, tsaka yun, update ko na lang kayo mamaya. Ay baka tanggalin na natin tong tangke mga idol para goods na. Ipupunta ko na lang sa machine shop para
Dire-diretso na. Ewan ko kung ano yung una kong gagawin mga idol. Gugulan pa yung isip ko. Sige. Sige mga lodi. Update na lang mamaya. So siya nga pala mga idol, bago ko makalimutan, i-drain ulit natin tong gas. Lagay ulit natin dito sa bote. So switch on tapos off. Tara. Drain na. Yun. So, babalikan mo na lang ako mamaya mga idol kapag na-drain na lahat. Peace. So, update mga idol. Naka 1 litro na naman tayo. So, lagayin lang natin ulit to sa... Ay, tabi lang pala natin. So, yung sobra, lagay natin yung sa isang motor. Yung sobra dito sa tangke mga idol. So, tapos na mga idol. Tanggalin na natin tong tangke tsaka tong fuel pump. So sige, tara. So natanggal na mga idol. So tatanggalin na lang natin tong tangke. So tara, tanggalin na. Ay, siya nga pala mga idol, magmamark muna ako ng paglalagyan ng return mga idol. So bago ko to iangat, magmamark muna ako ng return. Sige mga idol, update ko kayo. So natanggal na natin tong tangke mga idol, tsaka na-mark na natin. Ito siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo mga idol. Yan. Diyan tayo magpapagawa ng return. O kaya basta dito lang banda. Ito na yung RS natin mga lodi. Wasak-wasak na. So wasak-wasak na siya. So okay lang. Yan yung FPR mga idol. Sige, babalikan ko na lang kayo kapag napagawan ko na siya ng return. So mga idol, ito na yung pinagawa nating return. Ayan. So tetest fit ko lang mga idol bago ko siya banlawan ng gas. Kailangan daw banlawan ng gas mga idol, sabi nung gumawa. Sa radiator shop ko pala siya pinagawan ng return mga idol. So yan, sakto naman tong hose natin. So yun, test fit ko lang mga idol, tsaka ako kayo balikan. Sige, balik ulit. So bago ko ituloy mga idol, siya nga pala, i-modify ko nga pala yung fuel pump mga idol.
Wait lang, kukunin ko. So, i-modify ko nga pala to mga idol. So, tatakpan ko yung sa loob nito. Hindi ko na i-video mga idol. Tignan nyo na lang sa channel ni Tol Motors mga idol. Yan, ito siya mga idol. Tignan nyo na lang dyan. Lalagay ko na lang sa screen. Tsaka, yun. Bago ko ibalik dito sa tangke. So, modify ko muna. Tanggalin ko to mga idol. Tsaka ako magpatuloy. Sige. Peace. Update ulit mga idol kapag natapos na. Sige. So, update lang mga idol. Sa fuel line. So, tinanggal ko na lang yung quick release mga idol. Nito na siya. Yan. Yan mga idol. So, ganun talaga mga idol. So, hindi siya nag-fit doon sa doon sa yung letter T kanina mga idol. Ayaw niya mag-fit. So, ito lang yung best solution mga idol. Pero naghanap ako mga idol bago ko yun ginawa. So, ang best option mga idol is tanggalin. Ito siya. So, medyo hapon na rin mga idol. So, baka itutuloy ko na lang ito bukas. No? So, kita-kits bukas mga idol. The next day. So, update lang mga idol. So, next day na ngayon. Bale, ito na yung tinanggal natin na quick release siya. So, hindi pa rin siya fit. Naluwag siya dito. Sauce na to mga idol. Pero, lalagyan natin ng teflon para mag-fit. Tapos, clamp natin. So, nagawan ko na ng fuel line dito. So, pakita ko sa inyo mga idol. Yan. So, idinaan ko siya dito sa bracket ng upuan. Sa ilalim. So, yan. Fuel line. Fuel line. So, gagawan ko naman ng linya ay yung return. So, na-test fit ko na rin yung pairings natin mga idol. Yun. Dito, hindi siya tumatama. So, pakita ko sa inyo mga idol. Sige. So, okay siya mga idol, no? So, ayan. Hindi ko na lang nilock mga idol. Kasi tatanggalin ko lang din naman. So, ayan. Hindi siya tumatama sa fairings. So, break time muna ako mga idol. Kasi umuulan dito. Maambon. Hindi ko alam kung kita nyo. So yun, basa. Sige. Break time. 5 minutes later. So
So itong fuel return naman yung gagawan natin ng hose mga idol. So dito siya. Yan. So baka hindi ko na videoan mga idol kasi wala akong mapagpapatungan nitong helmet. Nasa helmet kasi itong GoPro mga idol. Dito lang kasi ako video. So update na lang mga idol kapag nagawan na. So update ulit mga idol. So mukhang ito na talaga yung ganito. Hirap putik. Hirap mag-design. Nagbablog. So ganyan. Ganyan siguro mga idol. Kasi hindi pwedeng i-direkta yung hose dito. Kasi baka pag nag-bounce tong shock, may ipit tong fuel line. Kaya hindi pwede. So ito na talaga. Ito yung best option mga idol. Ito. Ganitong setup. So hindi naman yan tatama dito sa swing arm mga idol. Malayo yan. So ganyan naman to. May magkadikit sa chassis mga idol. So yun lang yung nakita kong best option mga idol. Bawal kasi dito eh. So mukhang yun na talaga. So tutuman na natin. So tapos ko na siya no mga idol. Ito na siya. So yan. So pakita natin yung return. So ito yung return mga idol. So yan. So pasensya na mga idol sa pagbibideo no. Kasi mag-isa lang. Hawak ko lang tong helmet. So yan na. So susunod ko na lang gawin mga idol is punta tong motor na to dito. Diyan banda. Kasi para iwas sa berya kung sakali man no. So kukuha pa ako ng tubig mga idol para kung sakaling magkaberya di ready tayo. So sana naman wag, kasi ang hirap gumawa nito. Naging Bisaya tayo. So ang hirap gumawa nito mga idol. Hirap niya ipesto. Dito talaga ako nahirapan mga idol. Dito sa fuel line. Diyan. Mahirap ipesto dyan mga idol. So ayun. So kumuha lang tayo ng tubig mga idol for safety purposes lang. Kung sakali lang no. So lapit siya.
Pero sana wag naman. So double check lang natin lahat mga idol bago natin lagyan ng gas. So yun. So lagyan na natin yung battery mga idol. So update mga idol. So nagkalit kanina dito banda mga idol, dito sa gauge nya. Kaya tinanggal ko lahat ng fittings para lagyan na teflon. So kailangan kasi maigpit talaga mga idol. Kaya nagli-leak. So ngayon okay na siya. So di kasi original to mga Lodi. So 600 plus lang to sa Shopee, no? Powered by Shopee tong motor na to. So tipid concept tayo mga Lodi. So so ang stock na regulator ng mga idol ay 2.8 lang. So ang ginawa ko ay on na to. mga idol. So yung mag 3.5 kasi overgas daw yun. So hindi ko alam kung nakikita nyo, no? Paliwanag kasi. Dali lang. So hindi ko pa napapandar to. So wala nang leak, no? So 3.2 yan mga idol. Di ko alam kung nakikita nyo. Basta mga idol 3.2. Kasi stock lang naman tong motor natin. ECU. So testing ko pa mga idol kung under siya. Sige. Double check muna natin lahat. Let's go! So panda rin na natin tong motor mga idol, no? Para ma-leak test natin kung meron pang leak. So let's go! Sana umandar. So natapos na natin mga idol. So magre-review tayo mamaya ng motor natin mga idol kung ano yung nabago sa kanya. So
Test drive natin siya sa daan mamaya mga idol. So sasama ko kayo. So ngayon na magsa-shoutout muna tayo mga idol. So shoutout kay John Paul at shoutout din sa Bobong Vlogger, kay Renan, kay Robin, shoutout sa'yo. Dale Ruiz, shoutout sa'yo. So kay Joseph Mandrea, shoutout din sa'yo idol. Kevin Troy, shoutout sa'yo. Jim Piano, shoutout sa'yo book. Samuel Landalyo, shoutout sa'yo. James Abila, shoutout sa'yo idol. So kay Sir Glenn din, shoutout sa'yo sir. So kay Mike Angelo Patron, shoutout sa'yo. Kay Adriel Cabo, shoutout sa'yo idol. Kay Kenneth Liberato, shoutout sa'yo. Carlo Caipo, shoutout sa'yo idol. Kay Mark Anthony Kada, shoutout sa'yo idol. So sa Tokmol Vlog, shoutout ulit sa inyo. Kay Yayong Garesa, shoutout sa'yo idol. So kay Ivan Charles Segin, shoutout sa'yo idol. So kay Renz Koyo, shoutout sa'yo. So ito yung mga nag-comment sa post natin ng 1k subs. So sa YouTube naman mga idol. So ito naman yung mga nagko-comment sa YouTube natin mga idol. So shoutout kay John Lester Balanay. Shoutout din kay Latoy Motorebs. Yun. So at shoutout din kay Kenneth Kinjagan. Shoutout sa iyo idol. Shoutout din kay Jensen Villalobos na taga Ilocos Norte. Shoutout sa iyo idol. At shoutout din kay RJ Garcia. So yun, sulitin na natin ng shoutout. Shoutout din kay Bong TV Channel. Shoutout din kay PJ5 Motovlog. At shoutout sa kay Dan Raven Kerubin. Shoutout kay Aladdin Ahmad. So yun lang mga idol yung nagpapa-shoutout at nagko-comment sa YouTube channel. At shoutout nga pala kay Mang Paulo Mimay kasi siya yung gumawa ng bracket natin. Yun. So tara, magpagas tayo mga lodi. Kaya ako kayo bigyan ng update dito sa motor natin. Kung ano ba yung nabago sa takbo niya. So okay. Ito na yung review natin, no? So papagas lang tayo sa Petron. So umaambon ngayon mga idol, pero sana hindi siya umulan kasi naka open throttle body tayo, tsaka tong camera. Sana lang. So merong gas station dito sa amin, pero gusto kong mag-gas doon sa Petron, no? Para naman masulit natin to. So ito na yung review. Yung throttle response niya mga idol is gumanda. Kahit ganun. Oh. Binibigay niya talaga yung gusto mo mga idol. Sobrang ganda. Oh, tek na yan. Lumakas yung response ng throttle. Grabe. Ganda niya manakbo ngayon mga idol. Iba yung hatak niya sa pabigla.
Kaya nang ganyan mga idol, kapag binigla mo yung throttle talaga, binibigay niya kagad, walang delay. Di ko alam kasi ibang iba siya sa stock na 2.8 bars. Ibang iba siya talaga mga idol. So sana hindi tayo mabuhusan ng gas. So traffic, bakit kaya? Bakit traffic? At ang daming tao dito. Anong meron? Uy, social distancing oy. Kaya anong meron? May bigas. Sana all may bigas. So, ayuda pala. Sana all may ayuda. So, yan. Siguro nabigyan ko naman kayo ng review tungkol sa ginawa nating FPR, fuel pressure regulator, na in-adjust natin. So hindi ko na binidyohan yung pag-modify ng pump mga idol. Check nyo na lang talaga kay Tol Motors. So yun, 1k subs na tayo mga idol, 900 watch hours na lang din para ma-monetize na tayo. Sana nga. Sana nga no. So sobrang salamat sa suporta na binibigay nyo mga idol. Kahit na ganito lang yung content natin, so sisipagan ko pa talaga mga idol. Sisipagan ko pa talaga mag vlog. So at shoutout nga pala sa kagrupo ko no mga idol, 17's Culture. Shoutout sa inyo. So ayoko naman yung 3.5 bars o 4 bars mga idol, kasi overgas daw yun. So ayoko naman ng ganun. So bakit ko nga pala tinasan yung pressure niya mga idol? Kasi yung stock na galing sa kasa mga idol ay lean lahat ng mga motor. Di ko alam kung bakit, dahil yata sa requirements yun. So lean lahat ng mga motor mga idol. So kaya natin minomodify para gumanda yung takbo o response. So yun. So ang stock ng fuel pump ng Ares mga idol is 2.8. Di ko lang alam kung lahat ng FI na motor is 2.8 bars. Ginawa nating 3.2. So ayun, dito na tayo. Pagas lang ako mga idol, tsaka ako kayo balikan. So nakapagpagas na tayo ng 80 pesos mga idol, pero 2 bars lang. So kanina 1 bar pa nga. Malalim pala talaga tong tangke natin no. So yun, pauwi na tayo. So try natin siya mamaya doon sa malapit sa amin. Try natin kung ilan yung 0 to 100 nya. Ang ganda talaga ng throttle response, gumanda. Totoo to mga idol, gumanda talaga. Recommend ko ba mga idol na gawin to? Depende yun mga idol, kasi risky tong ginawa natin. Kasi tinanggal natin yung quick release, tsaka binutasan yung
tangke para sa return. So depende na lang yun sa hilig ng nagmomotor mga idol. Kung gusto nyo gawin, di ba? Ganyan talaga ang modification mga idol. Risky. So hindi ko nilagay yung kulay black ng parang batok niya mga idol. Hindi ko muna nilagay. So kaya ganyan, pero okay lang. Lalagay ko mamaya. So mukhang hindi natin magagawa yung 0 to 100. May traffic aid doon mga idol. Sayang naman. Ayoko naman mahuli. So hindi ko siya as in recommend mga idol, no. Yung mga gusto lang talaga. So sa stock okay din naman mga idol. Stock is good, ika nga nila. Liko tayo dito para makapag 0 to 100 tayo. So doon kasi yung traffic aid mga idol. So let's go. Wow! Lakas ang hatak niya ito. Lumakas siya mga idol. Lumakas nga. Lumakas siya talaga mga idol. Grabe. Hindi ko na video yung 0 to 100. Na nag-start tayo sa 0 kasi may kotse doon. So yan. Na early shift pa ako. Wala kasi ang bilis niya mag 100 ngayon mga idol. So naging 1 bar na lang. So malalim talaga yung tangke ng RS150 mga idol. So, hanggang dito na lang siguro mga idol. So salamat sa achievement na binigay nyo sa akin, 1,000 subscribers. So tuloy lang natin to. So God bless sa inyo mga idol. God bless sa inyo. Ride safe palagi sa ating lahat. So hanggang dito na lang mga idol. Peace. Yeah.